daming galit ng mga kapitbahay doon sa detention center which looks like a warehouse in the middle of a beautiful idyllic village, right? Literally nasa parang probinsya na siya dyan sa Hague, di ba? Di ba, like, naalala ko, I was talking to Maris Umali and sila Jove, biglang may nagbukas ng kortina, we're sleeping, gumanon sa amin. Oh, Like, yeah. ingay na ingay daw. Like, I feel bad for that whole community there na katabi nung Hague detention center. Well, yeah, that's one. Pero yung I think yung whole concept niya was tumigil na kayong kakadada, tumigil na kayo sa in some way, tumigil na kayo. Although hindi niya masabing umalis na kayo dito. We, talaga lang, Mr. Sabzaharan Guy? Ano ito? Kung maraming galit sa mga nagpo-protesta dyan, bakit pinangalan ng Duterte Park ito? Hindi ako nagbibiro, mag-search tayo Duterte Park. Ayan tutulungan ko kayo, Duterte Park. And then search. Ano yung lalabas? Ayan ho, mali. Kung galit sila, bakit nila pinangalan ng Duterte Park ito? Ayan hindi po kayo na mismo mag-search sa Google. Search nyo sa Google, Duterte Park. 'Di ba? Tapos eto, i-ano nyo ito, ayan. I-open nyo itong Street View. Pagka-open mo ng Street View, 'di ba yan 'yon? Ito yung lugar kung saan pinupuntahan si Tatay Digong. Diyan ini-interview lagi yung mga abogado ni Tatay Digong o kaya sila Ma'am Hanelet, VP Sara, pagpupunta sila dyan. Grabe kayo makapamake news Ayan, pinangalanang Duterte Park. Hindi po ako nag-type niyan. Napakalinaw. Ayan, ulitin natin. Duterte Park. Street View. Yan po. Yan po yun. Yan po yung mga kung saan isinasagawa yung mga protesta ni Tatay Digo. At saka kung galit man sila dyan, mismong mga pulis ang magpapaalis sa mga kababayan natin dyan. Ikita nyo, nagpapapicture pa yung mga kababayan natin sa mga pulis para silang mga artista pa nga. Alam nyo, may permit yan. Kaya allowed silang mag-ingay dyan. Huwag nga kayong fake news.